Good morning po sa ating lahat. God's good? All the time! All the time? God is good! Amen. Punta na po tayo sa ating text verse. Jeremiah 29 verse 11. Alam ko, madami po nakakalam sa verse na to eh. Amen. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you in a future. Ano po ba ibig sabihin nito? Sa lahat po na naniniwala sa Diyos, pakitaas po ang kamay. Amen. Amen. Lahat po tayo naniniwala sa Diyos. Pwede po ba sabihin po natin sa tabi natin na may magandang plano sa Lord sa buhay mo? Amen. Amen. Ayan po ba? Amen. Bakit nga po ba ito? Punta na po tayo sa ating title. Ang title po natin is The God's Blueprint in Our Life. Bakit nga po ba The God's Blueprint in Our Life? Sino po dito ang mga architect or engineer pwede po pata sa kamay? Amen? Amen kapatid? Dahil alam mo po yan, dati po hindi nakakaalam sa ganyang profession ng architect. Di ba po, pag tayo gagawa ng plano, o kaya bahay, o kaya building po. Di ba po, unang hinahanap po natin is architect, yung gagawa po ng plano sa ating bahay para po maging maayos. Ganyan din po si Lord sa buhay po natin. Kailangan po muna natin si Lord kailangan po muna natin si Lord kasama sa buhay po natin upang sa ganun yung plano po natin is maging maayos. Sa akin po ba ay magagawa po ba natin makakagawa po ba tayo ng plano kung tayo lang po? Hindi po natin alam yung mga yung blueprint ng plano ng bahay, plano ng building. Di ba? Hindi po natin magagawa yun kung hindi po natin alam kung basahin yung kung ano yung plano. Pero pagkasama po natin si Lord, lahat po magiging clear, lahat po magiging maganda. Lahat po ng plano is magiging matuwid. Amen po ba? Amen. Amen. Punta na po tayo sa unang points po natin. Paano po ba natin may sasabuhay ito? Number 1 po is talk to Him. Punta po tayo sa Thessalonica 5 verse 17 po. Ang sabi po dito, Tagalog na lang po, wala po kasi ako English eh. Okay lang po? Amen. Magsipanalangin kayong walang pati. Ano po ba ibig sabihin ito? Tayo po'y laging manalangin sa Lord. Buong araw, buong gabi, lahat po yan. Kailangan po natin yan. Di ba po pagka po tayo gagawa ng plano, sino po ba unang hahanapin natin? Di ba po, architect po? Amen po ba? Sila po mga gagawa ng plano. Ganyan din po, dapat ang unang hahanapin natin, ang unang kakausapin po natin si Lord. Para po yung plano natin, maging maayos po. Amen po ba? Amen. 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 Number 2 po natin is read the scriptures. Sa verse Joshua 1 verse 8 po. Ang sinasabi po dito is, Tagalog na lang po din. Ang aklat dito ay kautusan ay huwag maging wala siya yung bibig, kundi yung pagbulayan araw at gabi upang masunod na gawin ayon sa lahat nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, pagiginhawain ng lakad at magkakagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen po ba? Bago po tayo patuloy, manalangin po muna tayo sa Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa po na nagbigay nagpahayag ng iyong salita, Lord. Lord, nandito po kami sa harapan niyo, Lord. Alam po namin, Lord, na may magandang plano po kayo sa bawat isa po sa amin, Lord. Lord, kung may nakikita ka po sa amin ng karumihan sa aming mga puso, Lord, pagkalinisin mo po kami, Lord, kasi po, ang sabi mo po sa 1 John 1, Lord, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and clean us all righteousness, Lord. Lord, yun na nga po, Lord. Lord, ito lang po ang aming salamat dalangin, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Balik na po ulit tayo. Ang number 2 ko po ay everyday scriptures. Paano po ba natin magagawa ang plano po natin kung hindi po natin babasahin ang plano? Amen po ba? Ganito din po ang sinasabi ni Lord sa salita niya na Joshua 1 verse 8 po. Na kailangan po natin ng basahin
ng mga salita. Kasi po dito sa Joshua 1 verse 8 po, nandito po yung mga revelation sa buhay po natin. Kahit po buklatin po natin dito, kahit sa ano pong verse po, makikita po natin dito yung revelation ni God po para sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Number 3 ko po, bago po tayo magtapos is, commit yourself to Him. Sa Proverbs 16 verse 3 o Kawikaan po, 16 verse 3 po. Ang sabi niya po dito is, iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa at ang iyong mga panawala ay matatatag. Kailangan po natin sa buhay si Lord, sa buhay po natin. Para po na sa ganun mga plano po natin sa buhay ay maging maayos. Alam ko po kung bakit ako nasa harapan niyo ngayon. Alam ko po na may plano si God sa akin, sa ating buhay po. Hallelujah, Lord. Bago po tayo magtapos sa conclusion ko po ay 6 verse 33 po. Dadagwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Bago po ako patuloy dito magte-testimony lang po tayo. Nung una po hindi pa po ako nakakilala kayo. Tuwing gising po na sa umaga, tuwing gising po sa gabi. Napapaisip na lang ako, Lord, bakit ganito lang, halos araw-araw na lang ganito pong ginagawa ko trabaho, kahit tulog. Parang bang, Lord, parang walang saysay yung buhay ko, Lord. Pero one time po na may sabi sa akin na, tara mag-church tayo. Kasi dito mo makikita yung plano ng Lord sa buhay mo. Kaya nga po, na-invite po ako sa EIL Nankan din po. Pero sumisimba po ako doon, pero hindi ko pa po sinasa puso. Wala po sa puso ko. Para bagang labas sa kabilang, drink sa kabilang tenga, labas sa kabila po. Ganun lang po yung nagsisimba po ako. Pero nung napaisip pa rin po ako, ganito na po ba talaga, Lord? Hanggang sa lumapit ako ito kay Lord. Lord, di mas maganda pa pumunta para sa akin, Lord. Kasi alam ko na may mas magandang plano sa Lord sa buhay ko, kaya ako nandito ngayon sa harapan, kaya po ako nag-IITL student. Kasi alam ko po na masaya po. Hindi ko po alam na masaya po pala na pag nandito ka sa loob ng simbahan. Kala ko po kasi parang ano lang, makikinig ka lang, ganito lang. Yung wala pa po si Lord sa buhay mo. Pero po pagka pumasok na po si Lord sa buhay po natin, sabi na lang natin na, Lord, ang ganda na po ng gising ko. Maraming salamat po, nakakapag-pray na po tayo. Dati po, hindi po ako nakakapag-pray sa umaga, hindi po ako nagpag-pray sa gabi po. Hindi din po ako nagpag-pray sa pagkumakain kami. Pero yun po ngayon, ginagawa ko na po. Araw-araw ko na po ginagawa. Saka po isang pag-devotion po, kahit sabihin natin na wala tayong oras. Pero pagka nakikita mo na kasi yung Bible, masasabi ka na lang, ay, nakalimutan ko pala, di pa pala ako nakapag-devotion. Amen po ba? Amen. Tapos pagkakain na po kami, hindi na po ako nag-acknowledge na may nagsasabi na po sa akin na may kaibigan po sa akin na sabi sa akin, ito ba sabi yung salitang Fred at sabi sa akin, Fred, pwede bang magdasal ka kasi kakain na tayo. First time ko po narinig sa kanya kasi po sabi ko, sige bro, pray muna tayo, kain ka para bago kumain, para hingin muna tayo ng mas sa ating Panginoon. Yun. Amen and amen po. Tapos po, niyakot ko din po siya sa anniversary po, September 21 po. Praise God po, dahil siya po ay nayakot ko po na sumama sa anniversary. Amen po. And sana po, ma-encourage ko din po siya na sumimba dito sa ating panambahan. Amen po. Napakabuti talaga ni Lord kasi dinala niya tayo dito. Yung dating nalulumpok tayo,
Pero unti-unti niya tayong binabangon, yung dating madilim na buhay natin, unti-unti niya pinapaliwanag dahil si God yung lights sa buhay po natin. At ayun na nga po, tayo po yung manalangin. Lord, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Lord, maraming salamat po na pagtagumpayan po namin as financial naman po namin ngayon, Lord. Lord, kung sino, lahat po ng narito, Lord, buksan mo po ang durungawan ng iyong kalangitan, Lord, bigyan mo po sa bawat isa dito, Lord, na nakikinig ng salita mo na maayos, magandang blessing, Lord, maraming salamat po sa araw na to, Lord, dahil sinamahan mo po ako, Lord, kundi dahil sa iyo, Lord, wala ako dito, Lord, alam ko po, sabi mo nga po sa salita mo, Lord, may mas maganda ka pang plano, Lord, hindi para po mapasama kami, kundi mapabuti po kami, Lord, bago po kami magkahiwalay-hiwalay, Lord, pagkaingatan mo po ang bawat isa, sa aming pong pagpapahinga, Lord, sa aming uwian, Lord, ilayo mo po kami sa anumang devil spirit, Lord, ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, Lord, dahil alam po namin, Lord, na kapag kapiling ka po namin, Lord, nasa iyo po ang kaligtasan namin, Lord. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord. Sa pangalan namin ni Jesus. Amen. Amen.